Kain si Ekang. Suggest po kayo na magiging pangalan ng anak ni Ekang. Hindi ako nakakatulog. Nagtatago-tago pa iya. Sabi niya, ipalaglag lang daw niya. Sabi ko, wag mo ipalaglag na yan. Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan ulit sa kalam. Wala na akong masasabi sa taon. 5 minutes bago mag alas 12. James na pula sa kasi Binsa ayan, bumili ng materialis. Ay, dumating si Ekang. Ayan, kakain po siya. Galing sa school. Ayan. Tanghalian. May tubig doon sa ano? Ayun, maghuhugas ka. Sa asul. Ayan. O, diba? Flat na yung chinilas mo. Yan ang dapat. Iwas dulas. Ano po? Hinugasan yung kutsara. Ano oras balik mo sa school? Okay. Alauna? Alauna. May isang oras pa siya. Yan po. Kakain si Ekang. Guys. Swerte siguro yung anak mo. Magkakaroon na kayo ng bagong gripo. Oo. Oo nga. Bili-bili na nga eh. Swerte yan. Alam mo ba may tumawag sa akin na sponsor? Magiging swerte daw ng Team Paway yung anak mo. Kasi raw natapat dito sa ano nga sa vlog namin. May swerte kasi na ano bata. 'Di ba tay? May swerteng bata minsan. Nagkataon lang. Nagkataon lang ba? Nagkataon lang po. Ay si Ika ang kumakain. Guys. Samahan niyo po kumain. Masarap magkamay. Oo, pwede. Kamay na lang. Malinis naman yan guys. Kain po. Kain dito, kain po. Po. Ano paborito mong pagkain? Lahat po. Lahat? Lahat. Oo, lahat pala. Walang pili. Lahat eh. Total. Kuya. Tapos na kami. Kailan ang graduation nyo? May. March, April, May. 2 buwan pa. Yan po si Eka, ang bawas niya yata sa kanin. Para hindi lumaki masyado yung bata. Yan. Ano yung papangalan mo sa bata? Wala pa. Yung mga kanole yan, suggest po kayo na magiging pangalan ng anak ni Ekang. At mag-iisip din ako kung okay din lang sa kanila. Kasi nandito yung ano yung team eh, 'di ba? Natapat kaya isipan ko ng ano. Ayan. Malay mo 'di ba? Ekang tapos na kumain, kumustahin po natin kung ano na ang pakiramdam niya ngayon na ilang araw nang na-reveal. Kumusta na ayan, reveal na, ano ang mga feedback or ano mga nararamdaman mo ngayon? Okay na kuya. Dati kinakabahan talaga ako nun. Tapos hindi ako nakakatulog. Pag anong oras na ako nakakatulog, nakakaisip kung paano. Tapos yun, yung na-reveal na, masarap sa pakiramdam.
Kaya lang kuya, nahiya ako talaga ako. Ayun ka nahiya. Kila mama, kay Lola. Sa inyo. Wala naman ibang makakaunawa sa'yo. Una yung mga magulang mo, mauna makakaunawa niya. Sayo. Tapos, Bilang siya. tapos kami. Oh. Huwag ka na maya sa amin. Okay na yun. Bayaan mo sila kung marinig. Yan na yan, di ba? Para pagtulog mo, kailangan mo. Pag dumadaan ka dito sa lugar nyo, ano na? Dati pag dumadaan ka na hindi pa na-reveal. Wala, ano, lagi silang na ano sa akin. Kamusta na yung ano nyo? Magkakabay ka na pala. Ganyan, tapos sabi ko, okay naman. Tapos ngayon, wala na, tingin-tingin na lang sila. Tingin-tingin sa baba, tingin-tingin sa taas. Ganun lang. At least hindi na masyado nakaka-pressure, di ba? Wala na yung pressure. Ayan, at dumating lola ni Ekang, papahinga-pahinga siguro. At di ba nung nireveal ko noon, ay nagbayad kasi siya ng kuryente. Pumunta siya doon at wala siya doon sa live. Sana alamin natin yung kanyang mga saloobin. Lola, Ay, na ano ako sa tabang mo sa ano, sa pangbayad ko sa kuryente, no? Na ngirit-ngirit na ako, wala na. Ay tawa-tawa na ako dahil nababayaran ko na. Kaya pasalamat. Salamat sa inyo na sana marami pa kamong matabangan na mga kagaya ko na nangailangan sa pera. ayun la, di ba? Nalaman mo lang yun nung kailan lang, nung sa apo mo. Anong naging reaction mo? Yun, nagtatago-tago pa iya, wala, ayaw din niya paanohan niya kung ewan ko, nahiya yata yan siya na isasabi sa akin. O pag ano, nahalata ko yung tiyan niya, yun lang, nagtuga, nagsabi na sa totoo na siya buntis daw. Ano po yung naging reaction niyo noon? Nung magsabi na siya? Iiyak na lang kayo, kaming tatlo. Nag-iyakan na lang kayo? Oo. Dahil ang kuwan ko malakas sa parang malakas ang loob niya para sa akin, parang wala na siyang respeto kan ako, parang problema niya. Tinago niya. Dapat kinta na nagsabi sa totoo. Hindi naman ako nangunguri sa ananguan sa kanya, baga sa ano kung gusto niyang mag-asawa. Open man dyan nagmamasyar siya, pero ang sabi ko, ingat mo na. Nag-aaral ka pa. Hindi, ang sabi niya, oo, nag-aaral pa daw siya hanggang kuno siya eskwela daw kuno siyang pagka-nursing. Di sabi ko, isip-isipan naman yung asawa ko na gusto ko ng aputa na mag-nursing kuno siya. Di, sabi ko, magano kang kwanta, tabangan taman daw di pa, malay mo kung yun makahaon ka na to. Ito palan, may tago naman palan. Yun lang ang ano ko sa kanya. Namumundo-mundo lang ako. Nalungkot ka lang. Ay nalulungkot lang ako dahil tinataguan niya ako na iyang problema. Pero ngayon na ilang araw na yung tumakbo, na na-reveal na pati sa paligid at kung saan pa, ano na yung ano mo po, naramdaman? Na hindi na niya kailangan maglihim. Gusto ko kung ano, hindi na ayaw ko nang maulit pa niya yung maglihim siya. Handyan lang kami sa kuwan niya, anong problema niya, handyan lang kami magtabang kinta na. Ayaw gano'n, hindi na ko naman matabangan sa kanya dahil sabi niya, ipalaglag lang daw niya. Sabi ko, wag mo ipalaglag na yan dahil wala nang alam ang bata na yan. Nagplano pala si Ekang na ilaglag yan? Oo, dahil takot siya sa amin.
Buti walang nagturo sa'yo kung paano maglaglag. Hindi ko marunong. Natakot din ako. Mas malaking kasalanan yun kung ginawa mo yun. Yun nga ang sinabi ko. Palabas na sanayan yung bata niya. Tulungan na lang namin kung anong reaksyon niya. Na yung lalaki na yan, kung ayun bang tuluyan niya o hindi na yung biro-biro lang yun. Yun lang ang sinasabi ko sa kanya. Kung gusto mo pang nangangarap na mga pag-eskwela mo, ituloy mo yan ta. Andyan naman kami, tatabang man kami sa imo. Kung agko kami, sana bigyan lang kaming lakas ng loob na hanggang lakas ng mga ano para sa akong apo. Ay, si lolo niya, anong sabi ni lolo? Wala pang alam. Allah, magalit yung pag-uwi. Hindi niya, pag-uwi na lang yan niya, paliwanagan ko yan. Yung sabi, disgrasya lang. Dapat pinalam nyo na. Hindi. Kaya lang may sakit, baka may sakit, no? Kasi May sakit. Ay, hindi pwede nga paalam nga. high blood siya. May sakit pala. Malay mo man, kung bigla baga akong Saka malayo siya. Saka, pangalawa, yun ang inaano ko sa kanya na mag-ingat ka lang dyan sa pagtrabaho mo. O ikaw man nga, mag-ingat ka man dyan. Kamo lang dyan na nagtutulog. Kamot lang 4 dyan nagtulog. Hindi nanonood ng YouTube yun si lolo? Ha? Hindi nanonood ng YouTube? Kuya, walang cellphone. Walang cellphone. Pero nakapanood na yun, yung kaiba niya mayroon. Pero malamang nakapanood na yun. Sa ibang kasama. Yung mga kasama niya, mga taga rito rin. Oo. Ay, nakapanood na yung iba nun. Oo, yan nga niya. Luyap naman ni pala nga niya ang kuwan niya. Harap ni lolo niya kadi. Tabad niya kuno sa iyang mga anak bigo siya. Bad niya sa adita wala pa na parang wala lang siyang maagko baga mag-iilusyon sa kanya. Parang wala lang, baliwala lang niya yan. Mga nag-iilusyon sa kanya. Alam mo bala na ano? Yung noon kasi, yung mga Pilipino nung araw, ang sinasabi ng mga Pilipino, halimbawa, ikaw Ekang, ikaw Maria, ikaw Luis, ikaw ang pag-asa namin sa buhay. Oh, ganoon ang sinasabi. Pero ano ngayon iba na ngayon. Oh, hindi na pag-asa. Kumbaga sa sarili na lang talagang kayanan. May sutil na bata na ganyan na ginagawa niya sa paalaala sa kanya pag oras nagagaling siya. So kung mayroon niyang kuwan sa tanda, sabi sa anak na huwag kang ganyan pupunta ka doon, masama yun. Sabi, ang simbag ng bata, mama, Diyos sa aki na yun. Yun ang sabi ko man, sana huwag naman ganyan yung mga aki na yun. Diyos sa aki na daw. Saka ano yung... Sila na palang gusto magbuot. Di saka ano po, pag yung ang bata, bawa siya, sinabihan ng lola or ng mama, ikaw ang pag-asa na para kami makaahon sa hirap. Mapipressure man sila. Mapipressure yung mga sila. Halimbawa, nakagraduate. Hindi naman agad makakuha ng trabaho. Marami pang gastos bago magkatrabaho. Sabihin, ikaw ang pag-asa namin. Pero sila naman mapipressure. Ay, pressure ba? Pag sinasabi na ikaw ang pag-asa namin. Ay, siyempre, pwede na yan si Rama, anta. Siyempre kuya kasi yung di mo pa nga alam yung kung ano yung mo kasi di ka pa tapos mag-aral. Pinapangarap mo pa makapagtapos ng pag-aral tapos may pinapangarap ka na naman sa mga magulang mo, sinasabi na naman ng mga magulang mo na ganito, dapat maging ganyan ka, ganyan. Tapos syempre isipin mo na naman dapat maging ganyan ako. Dagdag pressure. Yun, noon yung mga lola natin, yung mga mama, maski mama ko ganun din. Pero ngayon yung mga late na mga tatay, hindi na ganun yung mindset na ikaw ang pag-asa namin. Hindi. Example ako sa anak ko. Nag-aaral din ng college yung anak ko. Pero wala, ilang taon na nag-aaral yun, 3 years na naghinto pa yun dahil nag-pandemic. Pero kami ni Mrs. never kami nagsabi noon na ikaw ang pag-asa namin or gantong course ang kunin mo sa pag-aaral dahil yan ang mas maganda. Hindi namin siya diniktahan kung anong course, kung ano lang yung gusto niya. Para hindi siya ma-pressure.
Sa loobin ko lang yun, la. Ha? Sa loobin ko lang yun. Hmm. Hindi naman ako nakol kong iniisip. Kaya minsan nakatulala lang ako. Pangano, pag nagtitinda ko, sana naliwanagan ako sa akong problema. Hmm. Natulala daw si Lola minsan pag naglalako ng merienda.